Tatang Dolpo, bilisan mo, baka dumating na ang mister ko. Ang madalas na sinasabi ko, kay Tatang Dolpo ang matandang albularyo sa lugar namin kapag pumunta ito sa bahay, lalo na kapag wala pa ang asawa ko na si Rizaldo. Hindi ko alam kung bakit ako pumapayag sa mga gusto ni Tatang Dolpo, at habang tumatagal ay lalo akong nasasabik na makita at papuntahin si Tatang sa bahay. At kung hindi man siya ang pumunta ay ako ang pumupunta sa kanyang kubo para muli niyang gawin ang ritual na hinahanap-hanap ko, at sa bawat paghihiwalay namin ni Tatang, sinisigurado niya na masaya ako para siguradong babalik ako na akin naman ginagawa. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Ako si Carmela, hindi Carmela ang tawag sa akin ng aking mga magulang. Palibhasa, sa 7 naming magkakapatid, ako lang ang babae, kaya alagang-alaga ako ng aking ama. Sa ngayon ako ay 30 years old na, may asawa at isang anak. Ang mister ko naman na si Rizaldo ay nagtratrabaho sa bayan sa isang malaking tindahan ng insik ng mga harina at iba pang gamit sa paggawa ng tinapay. Meron din silang kainan ng mami. Yun din ang pinakalumang tindahan ng mami sa aming bayan. Kaya ang mga bagong dating at minsan ay dayo sa lugar namin, pumupunta talaga doon sa mamihan ng instik na may kasamang siopaw. Kaya kapag walang masyadong gagawin sa tindahan, tumutulong ang asawa ko doon sa mamihan ng insik. Kaya pag uwi nito may dalang pasalubong sa akin na mami at siopaw. Dating magkasama sa trabaho ang mister ko at Tatang Dolpo. Noon kabataan daw ni Tatang siya ang eksperto na gumawa doon. Pero dahil nagkaedad na rin at masyadong naniniwala sa mga agimat at anting-anting, lalo na kapag mahal na araw, umaakyat pa raw ng bundok si Tatang Dolpo para palakasin ang kanyang kapangyarihan, na sa palagay ko ay totoo nga, dahil sa kabila ng mahigit 60 anyos na, malakas pa si Tatang, kayang-kaya pang sumabay sa mga katulad ko ng edad. Noong binata pa raw si Tatang, siya ang gumagawa ng tinapay at siopaw doon sa insik. Maging ang mga kapatid nito at mga pamangkin ay tinuruan din niya. Kaya hanggang sa ngayon ay nandoon pa rin nagtratrabaho sa tindahan ng insik. Si Tatang Dolpo ay malayong kamag-anak ng mister ko. Ang lolo daw ng asawa ko at nanay na Tatang ay magkapatid. Kaya naman ang asawa ko ay paniwalang-paniwala kay Tatang na may kapangyarihan talagang manggamot. Kahit na alam niya na tagagawa lang ito ng siopaw noon sa bayan. Ako naman ay hindi taga rito sa lugar nila. Dayo lang ako. Lumaki talaga ako sa syudad. Kaya lang nang mapangasawa ko si Rizaldo, mas gusto niya na tahimik na buhay nang magsama kami ng mister ko. Lumipat na kami dito, sa malapit sa mga kamag-anak nila. Nagtayo ang mister ko ng bahay namin dito. Dahil kanila naman ang lupa, hindi man maganda at konkreto pero ay maayos naman. Kahit ang ibang parte ng bahay ay gawa sa kawayan at dahon nyog, masaya kaming nagsama ni Rizaldo. Mabait kasi ang asawa ko. Ramdam ko na mahal talaga ako. Inday, sakto itong lugar ng bahay natin, malapit sa mga kamag-anak ko, na kahit wala ako ay may titingin sayo dito, sabi ni Rizaldo nang lumipat nga kami. Lingguhan kasi umuwi ang mister ko dahil medyo malayo ang bayan at 2 sakay pa ng jeep. Tapos mula sa amin, lalakad pa siya ng mga 30 minutes, dahil dayo ako, wala pa naman akong kilala masyado. Si Tatang ang una kong nakilala, at asawa niyang si Aling Rosing. Mabait ang mag-asawa ito sa amin, lalo na nang ipinanganak ko ang panganay ko. Silang dalawa talaga ang tumulong sa akin. Timing kasi noon na wala ang mister ko na si Rizaldo. Dolpo, bilisan mo, tawagin mo na si Lagring ang kumadrona. Baka manganganak na itong si Inday. Pagmamadali noon, nautos ni Aling Rosing kay Tatang, na agad naman itong umalis at tumakbo para sunduin ang kumadrona. Magdala ka ng madilim dyan sa mga dadaanan mo, sigaw pa ni Aling Rosing kay Tatang. Madaling araw kasi noon nang sumakit ang tiyan ko,
Kahit na sumigaw si Aling Rosing, nakaalis na agad si Tatang. Pero makalipas nga ang kalahating oras bumalik si Tatang. Wala si Lagring, nagpaanak raw sa kabilang barangay, baka mamayang tanghali pa raw makabalik. Ang sabi ni Tatang, na nakita ko na nag-aalala din sa kalagayan ko, habang medyo hinihingal pa ito. Pero ang sakit na talaga ng tiyan ko. Rosing, asan ka? Lumabas na ang bata, sigaw ni Tatang, pero hindi nasagot si Aling Rosing. Umalis din pala ito. Ako naman ay wala na ng pakialam kung si Tatang pa ang nasa harapan. Hindi ko na napigilan na lumabas na ang anak ko. Nakita ko na lang si Tatang na pinupunasan ang bata sa mukha, saka punas din sa aking hita. Alam ko na marunong sa albularyo si Tatang, pero hindi naman ito nagpapaanak. Pero dahil wala na akong magawa, naibulok ko na kay Tatang ang bata. Lalaki ang anak mo, Inday, ang sabi ni Tatang sa akin, habang abala ito sa paglinis sa mukha ng bata. Ako naman dahil sa pagod at parang biglang guminhawa ang pakiramdam, nakatulog na ako nang makita ko na inihiga ni Tatang ang anak ko sa aking tabi. Salamat po Tatang Dolpo. Aling Rosing, mabuti nandyan kayo. Kahit hindi dumating si Aling Lagring ay nakaraos ng panganganak si Inday. Ang naririnig ko na sabi ng mister ko sa mag-asawa na matiyagang nagpuyat sa pagbabantay sa akin. Pagpasensyahan na po ninyo itong konting halaga. Maliit lang ito, pero napakalaki ng naitulong ninyo, ang sabi pa ni Rizaldo. Ano ka Saldo, halos pamangkin na kita. Hindi na kayo iba sa amin ni Dolpo. Ang sagot ni Aling Rosing at ayaw tanggapin ang ibinabayad ni Zaldo. Dito kasi sa lugar namin, hindi kasi uso ang mga doktor kapag nanganganak. Lalo na malayo kami sa pinakasentro ng bayan namin. Maglalakad ka pa ng mga 2 kilometers, tapos sasakay ng jeep, bago ka marating sa pinakamalapit na hospital. Ang kumardo ng si Aling Lagring ang takbuhan ng mga tao. Kaya lang simula ng mga nakako sa harapan ni Tatang, parang nag-iba ang tingin niya sa akin. Parang kapag nakikita ako, masaya ito at napapatingin sa akin. Tapos madalas na rin nagpupunta sa bahay namin si Tatang at asawa niya. Kaya naman, laking pasalamat din ng mister ko sa kanila. Kahit kasi ang mga simpleng gawain lang na pagkukumpuni ng bahay, si Tatang na ang gumagawa. Dahil tuwing linggo lang nasa bahay ang mister ko na si Zaldo, kaya lang pansin ko na iba ang tingin sa akin ni Tatang. Sa kaalagang-alaga niya ako. Meron pa siyang mga dahon na galing daw sa bundok. Isinasama sa pagligo ko, para mas mabilis raw akong lumakas at hindi ako mabinat. Pagdating naman sa panghihilot, lalo na sa mga pilay at mga nalamigan ang likod, lalo ang mga bagong panganak. Magaling si Tatang, siya rin ang takbuhan ng mga walang pera na napilayan at masakit ang katawan. Minsan naman kapag may natuklaw ng ahas, si Tatang Dolpo tinatawag para magtambal. May mga nagsasabi rin na mayroon raw itong orasyon si Tatang para pasunurin ang sino man gusto niyang utusan. Siguro nga ay totoo, kasi may naniniwala sa kanya. At meron naman gumagaling, lalo na ang mga napilayan. Tatang, magdalawang buwan na simula nang makapanganak si Inday, pero masasakit raw ang mga kalamnan niya at kasukasuan. Papahilot ko rin sana sa'yo para naman medyo mawala ang mga sakit ng katawan niya. Kawawa naman, hindi raw siya makatulog ng maayos, tapos nag-aalaga pa ng anak namin, ang sabi ni Rizaldo kay Tatang Dolpo. Dala yan ng pagbubuntis niya. Tamang-tama, mamayang gabi, bago siya matulog pwede ko siya hilutin. Tiyak pagkatapos mahilot ay siguradong makakatulog na siya ng mahimbing, ang sabi ni Tatang sa aking asawa. Inday, mamaya pupunta dito si Tatang, para hilutin ka, bili ni Zaldo, bago ito umalis papuntang trabaho. Habang nakatingin naman sa akin si Tatang. Inday, mamayang gabi na lang kita hilutin, nagpapasama kasi si Rosing doon sa may bayan, may bibilhin raw kasi. Alam mo naman yan si Rosing mo, kapag hindi ko sinamahan, sasabihin wala na akong oras sa kanya, mabuti pa sa ibang tao. Kahit malayo at gabi, nakakarating daw ako, sabi pa ni Tatang Dolpo. Sige po, Tatang, hihintayin kita mamayang gabi, pero pag alis nila ay napaisip ako, mamaya akong gabi hihilutin ako ni Tatang. Ibig sabihin dalawa lang kami dito mamaya sa bahay dahil
Si Aling Rosing ay nagpaalam na aalis, at ang asawa ko naman nasa trabaho. Hindi ko alam kung bakit iyon ang naisip ko. Bakit parang nag-aalinlangan ako, pero hindi ko na lang pinansin, saka ano naman kung dalawa lang kami. Sabi ko sa sarili ko, wala naman mali siya yun, saka hilot naman yun, kung titingnan mo kasi si Tatang, hindi ito mukhang senior citizen, malakas pa at malaki ang katawan, halata sa mga braso at kamay niya ang pagtatrabaho ng mahabang panahon. Ang mga kamay at daliri kasi nito ay halatang sanay magmasa ng tinapay, dahil sa taba at labas ang mga ugat ng braso ni Tatang Dolpo. Si Tatang rin ang maghihilot sa'yo, tanong ni Ani, ang kapitbahay namin nanganak din ng nakaraang buwan. Mabigat, ang kamay ni Tatang maghilot, ang sakit, hindi katulad ni Aling Lagring, kasi nagpapaanak talaga yun. Pero alam ko magaling talaga yan si Tatang Dolpo, sa mga pilay at lamig sa katawan, ang sabi pa ni Ani. Si Aling Lagring raw kasi nasa malayo, kaya si Tatang na lang daw, saka kamag-anak naman yun ni Zaldo. Sabi ko naman kay Ani, na parang ibig niyang sabihin, huwag ako kay Tatang magpahilot. Ikaw ang bahala, depende sa'yo. Meron kasing tao na gusto talaga ang mabigat na kamay, sanay kasi si Tatang, maghilot ng mga napilayan sa kanabalian, kaya siguro matitigas ang mga kamay nito. Sa akin ay okay lang naman, kahit sino, basta mahilot lang ako. Ang sakit kasi ng mga kalamnan at kasukasuan ko. Sabi ko naman kay Ani, pagdating nga hapon, naligo na ako. Dahil alam ko na maya-maya ay darating na si Tatang Dolpo para hilutin ako. Manipis na damit na rin ang isinuot ko at hindi na ako nagshort. Gusto ko rin kasing ipamasahi ang mga hita ko. Ramdam ko kasi ang ngalay noong buntis pa ako. Pakiramdam ko, pagod ang mga hita at binti ko. Inday, pasensya ka na. Ginabi ako ng punta dito. May natuklaw kasi ng ahas doon sa kabilang baryo. Pinatawag ako. Muntik na nga na hindi ko abutan ng buhay, mabuti na lang nakarating agad ako. Sabi pa ng Tatang Dolpo, sa akin nang dumating sa bahay, okay lang po, mas mainam nga po, dahil tulog si baby, para walang istorbo. Sabi ko naman, kay Tatang, sige upo ka muna, at unahin ko ang mga braso mo na hilutin at ulo. Agad naman akong umupo sa maihigaan namin, agad din na nag-umpisa si Tatang sa paghilot sa akin. Talaga pa lang, mabigat ang kamay ni Tatang. Dahil ramdam ko ang bawat paghagod ng mga kamay niya sa braso ko. Pero okay lang, dahil sa bawat paghagod nito, nakakaramdam ako ng ginhawa na tila ba gumagaan ang pakiramdam ko. Tatang Dolpo, maari bang pahilot ko na rin ang mga binti ko at likod parang nangangalay din kasi, sabi ko kay Tatang matapos na mahilot nito ang ulo ko, na nagpagaan talaga ng pakiramdam ko. Buong katawan na lang ang hilutin ko. Dapa ka lang, hubarin mo na lang ang damit mo. Sabi ni Tatang Dolpo sa akin, na agad naman akong sumunod. Medyo hirap nga lang ako sa pagkakadapa, dahil malaki ang harapan ko, lalo na puno ito ng gatas. Kaya kumuha ako ng 2 unan, dumapa ko sa isa at ang isa ay sa mukha ko. Habang si Tatang naman ay patuloy na humahagod sa likod ko, na labis na nagpapagaan ng aking pakiramdam. Kaya halos napapapikit ako sa ginhawang dulot nito. Tatang, nakakaantok pala ang hilutin, tama ka Inday, mamaya, pagkatapos nito, makakatulog ka. Talaga, wag ka lang muna magpapahangin, suotin mo lang agad ang damit mo. Sabi pa ni Tatang Dolpo, pagkatapos nga nahilutin ni Tatang ang likod ko at balakang, pinadamit na niya ako, at sa maihita naman daw siya maghilot. Bumalik naman ako sa pagkakadapa sa banig namin kaya si Tatang ay nakaluhod sa may pagitan ng hita ko. Dahan-dahan niyang hinahagod ng kanyang mga palad ang mga binti ko. Ang sarap sa pakiramdam, lalo na nang malagyan ng langis. Ramdam ko ang dulas sa bawat hagod ng hilot ni Tatang. Hanggang sa dumako na si Tatang sa may hita ko, hindi ko naman nakikita ang paghilot niya. Pero parang ang sarap sa pakiramdam ang bawat pagdaan ng mga palad ni Tatang. Napapangiwi talaga ako. Ramdam ko kasi ang bigat ng mga daliri nito, kaya lang pataas ng patas ang paghilot niya. Natila ba may tinatamaan ang isang daliri nito? Hindi ko alam kung sinasadya ba ni Tatang na sagiin ang parte na iyon. Pero hindi ko siya sinaway, dahil normal lang naman iyon sa nagpapahilot, pero pansin ko na tumatagal si Tatang.
Sa parteng iyon ng hita at binti ko, matagal ito at pabalik-balik, kaya naman lalong akong inantok sa galing ng hilot ni Tatang, hanggang sa hindi ko na namalayan na napaghiwalay ko na pala ang hita ko. Para bigyan daan ang mga kamay at daliri ni Tatang na alam kong puno ng langis, upang hagurin at idiin pa ang paghilot sa mga hita at binti ko. Dahil sa sakit na dulot siguro ng pagbubuntis ko, hindi ko na namalayan kung ilang minuto o oras iyon. Dahil napapikit na lang ako at isinubsob ko na lang mukha ko sa unan upang hindi makita ni Tatang ang reaksyon ko habang hinilot. Napapangiwi kasi ako sa sakit. Hindi, okay na, tapos na, mahinang tapik ni Tatang Dolpo sa akin. Habang ako ay nakadapa pa rin at ninanamnam ang gaan ng pakiramdam matapos mahilot ang buong katawan ko. Tatang, sa linggo na lang ang bayad ko. Pag uwi ni Zaldo, sabi ko kay Tatang, habang nag-aayos din ito ng dala niyang bote na mailangis. Wag na, alam na naman na noong pa hindi ako nagpapabayad sa mga hinilot ko, lalo na ng pera. Sabi ni Tatang, saka ulitin natin yan, hindi kasi madadala sa isang hilot lang yan mga lamig sa katawan mo. Sa Martes gagawin natin ulit ito. Dagdag pa ni Tatang, sige po, sabihin ko na lang kay Zaldo, kayo na lang mag-usap, dagdag ko pa. Habang si Tatang at palabas na ng pinto namin, alam ko rin na hindi nagpapabayad si Tatang Dolpo sa serbisyo niya, pero nagtataka ako. Bakit gustong gusto niyang manghilot kung wala naman siyang kinikita? Napapaisip ako, habang naghihintay ako na makatulog, muli naiisip ko si Tatang, sabi niya ay babalik ulit siya, dahil hindi lang kasi isang beses lang ang hilutan. Ibig sabihin mararanasan ko ulit ang ginawa niya kanina. Sabi ko pa sa sarili ko, hindi ko alam, pero parang napangiti ako. Parang mas gusto ko na ulitin talaga ni Tatang ang kanyang ginawa kanina, ang mister ko kasi. Halos wala ng oras sa akin, tuwing linggo na nga lang ito umuwi ay naglalasing pa. Kaya pagdating ng Lunes ay hangover ito, tapos muli ay aalis na naman para pumasok doon sa trabaho. Hindi naman nagkukulang ang mister ko sa akin. Sa katunayan niya, masaya din ako kapag papang-abot kami ni Zaldo, kaya lang parang iba si Tatang Dolpo, dahil bihasang manghihilot pa, tapos ang mga kamay nito ay talagang sanay na sanay at bihasa. Hindi sa Martes raw ay babalik si Tatang para hilutin ka ulit, sabi ni Zaldo, ng paggaling niya sa bahay ni Tatang, matapos na dalhin niya ito ng bayad sa paghilot sa akin, pero hindi raw tinanggap, bagkus isang bote ng gin na lang ang binili nila na pinagsaluhan ni Zaldo at ni Tatang. Kaya ayan, pagdating, bagsak at tulog agad ito. Pagdating nga ng Martes, muling, akong hinilot ni Tatang, katawan ko muli ang pinahilot ko. Sinadya ko talaga na gawin yung dating posisyon na ginagawa ko, dahil mas kampante ako sa ganun posisyon. Hindi ko alam kung hinihintay ko ba talaga na gawin muli ni Tatang Dolpo ang paghilot sa akin. Kaya ang ginawa ko, nagtulog-tulugan na lang ako, para malaya si Tatang Dolpo. Nagawin ng maayos ang paghilot sa akin, pero kahit anong gawin ko na pagtulog kunwari ay hindi ko magawa. Dahil kahit na nakasubsob ang mukha sa unan ay alam ko na naririnig ni Tatang ang mga hingal ko at impit ko dala ng kanyang paghilot, na tila ba ay napakagandang musika sa pandinig ni Tatang, ang mga lumalabas sa aking bibig, upang mas lalo pa niyang paganahin ng husto ang kanyang mga kamay sa paghilot sa aking katawan. Dahil sa sakit ng aking kasukasuan dala ng aking panganganak, pagkatapos nga ng hilot ni Tatang, maiiwan ako na nakahiga sa banig, na basang-basa ng langis, na dala ni Tatang na ipinahid sa katawan ko. Inday, mas maganda ang langis na inilagay ko sa iyo ngayon, dahil gawa yan sa 7 ugat galing sa halaman na magbibigay ito ng kakaibang enerhiya sa iyo, at magpapalakas sa iyo, sabi ni Tatang Dolpo. Basta ako ay walang pakialam kung saan mang ugat galing yan langis na iyon. Basta ang alam ko ay guminhawa ang pakiramdam ko kapag nandito sa bahay si Tatang. Pero ng gabing iyon, matapos na mahilot ni Tatang ang katawan ko, bago umalis si Tatang, lumapit ito sa akin at may ibinulong. Hindi sa susunod na balik ko, may dala akong kakaibang langis, yun ang gagamitin ko sa'yo. Hindi ko sigurado kung magugustuhan mo ang amoy nito, pero sigurado ako na magugustuhan mo ang epekto, sabi ni Tatang sa akin bago tuluyan lumabas ng bahay. Napatingin naman ako sa kanya,
Mula sa pagkakasubsob ko sa unan, anong langis yun tatang? Tanong ko, habang nakadapa ako. Isang dagta yun galing sa isang ugat, na tiyak na magugustuhan mo. Sagot naman ni tatang, sabay na umalis na ito. Hindi ko naman na pinansin pa ang sinabi niya, nilapitan ko na lang ang anak ko, dahil umiyak ito. Kaya tulad ng dati, sabay kami ng anak ko na nakatulog, pero makaraan ang isang linggo ay hinihintay ko na muling magpunta si tatang sa bahay. Kaya inisip ko na lang baka kumukuha ito ng sinasabi niyang dagta na gagamitin niya sa akin, na sigurado raw na matutuwa ako. Hindi mahina na naman ang tindahan ni Insik ngayon. Minsan isang sako na lang ng arena ang nagawa namin sa isang araw. Naggagatas pa naman ang anak natin, paano na kaya yan? Sabi ni Zaldo nang dumating ng Sabado ng gabi, okay lang yan, ang mahalaga may trabaho ka. Si baby naman, kahit lumakas uminom ng gatas kahit paano, napapainom ko pa rin naman. Malaki talaga ang naitulong ng hilot ni tatang sa akin. Sabi ko pa sa asawa ko, hindi magbilin sana ako sayo. Pupunta kasi ako ng Iloilo. Si tatang Dolpo mo lang mag-isa dyan sa bahay. Papasilip-silip ko sana ang bahay. At si Dolpo, alam nyo naman matanda na yun. Alam mo naman yun, kapag wala ako, panay tagay ang ginagawa. Lalo nandyan pa si Zaldo. Tiyak hindi na naman magpapaawat yan. Bilin pa ng Aling Rosing sa akin. Ako na po ang bahala sa kanila. Sagot ka kay Aling Rosing. Sakto pa ng gabing iyon. Linggo, kaya walang pasok si Zaldo. Kaya ayon, magkaharap naman sa kasitatang, para naman wala sila masabi. Nagluto ako ng pulutan nila na adobong manok na bigay din ni tatang. Pero bawat punta ko sa inuman ng dalawa at dala ng pulutan, napapatingin sa akin si tatang, Zaldo. Napakaswerte mo talaga sa asawa. Bukod sa maganda na, mabait, suporta ka pa sa pag-inom. Hindi katulad ng Rosing matanda na nga. Tuyot na nga ang arte, tapos panay awat pa sa akin ang kahit paminsan-minsan na inom ko. Ang narinig ko na sabi ng tatang Dolpo kay Zaldo. Habang nag-uusap ito, dahil tulog naman ang anak ko, umupo ako sa tabi ng asawa ko. Nakipagkwentuhan ako sa kanila, doon ko mas lalo napansin na, madalas na napapatingin sa akin si tatang. Hindi nagsabi pala si tatang sa akin kahapon, na hindi ka raw niya nabalikan sa paghilot sa'yo nakaraan, baka raw sa linggo. Pumunta siya dito, sabi ni Zaldo, dapat nga, noong nakaraan pa. Hindi ko alam kung bakit hindi na bumalik, baka abala sa ibang taga-barangay natin. Sabi ko kay Zaldo, kaya lang inaalala ko, nandito si Zaldo sa linggo, magagawa pa kaya ni tatang ang dating hilot niya sa akin, tulad ng ginawa niya nakaraan. Pag-iisip ko, habang nag-aantay ako na dalawin ng antok. Inday, nakapagpahilot ka na ba kay tatang? Tanong nang naman kapitbahay ko na si Rhea. Balak ko rin sana na magpahilot, hindi rin mawala ang sakit sa katawan ko. Dagdag pa ni Rhea. Nahilot na ako, kaya lang hindi pa tapos. Kailangan daw ilang ulit, para matanggal raw ang lamig sa katawan. Sagot ko kay Rhea, ganun ba? Bakit ang ibang nanghihilot? Isang beses lang, pagtataka na tanong ni Rhea. Iba naman si tatang, yung iba kasi, hanap buhay lang ang ginagawa, hindi naman talaga hilot. Sabi ko kay Rhea, tama ka nga. Kapag maliit ang bayad, sandali lang ang hilot, parang hindi naman natatanggal ang lamig. Katulad ng nangyari dyan sa kabilang bahay natin, kaya nagpahilot kay tatang, kaya lang ayaw na raw umulit. Masakit raw kasi manghilot, saka may iba raw na ginagawa si tatang, habang naghihilot. Sabi ni Rhea, napaisip tuloy ako, ibig sabihin, ginagawa rin ni tatang sa iba ang tulad ng ginawa niya sa akin. Gawin niya rin kaya kay Rhea ang ginawa niya sa akin na hilot. Ang inaalala ko pa, hindi naman nanganak si Rhea. Dalaga naman ito, masakit lang daw ang balakang dahil kakaupo doon sa trabaho niya. Kapag nagkataon na magpahilot siya kay tatang, tiyak na matutuwa si tatang nito. Pero napapaisip ako, dapat tapusin niya muna yung sa akin. Saka yung pangako niya na kakaibang dagta, bago pa siya manghilot sa iba. Kaya ako na ang pumunta sa bahay ni tatang dahil alam ko na wala ang kanyang asawa. Tiyak na papayag agad iyon si tatang.